Hi guys! Welcome back to my channel. So very short lang tong video na to kasi gusto kong i-share sa inyo kung paano kumuha ng occupational permit sa Quezon City. Pero guys, disclaimer ha, yung share ko sa inyo dito sa video na to is based sa naging experience ko nung kumuha ako ng occupational permit nitong nakaraang linggo lang. So kung nagwo-work ka sa Quezon City, malamang isa sa talaga sa mga requirements mo is yung kumuha ng occupational permit. Requirements to every year actually. So sa mga katulad ko na malalayo yung lugar or malayo sa munisipyo ng Quezon City tapos naka-work from home lang, is hassle talaga yung pumunta pa doon para pumila ng mahaba para makakuha ng occupational permit. Pero maganda rito guys is pwede na kayo makakuha ng occupational permit online. Merong e-services ang Quezon City. Ilalagay ko sa description yung link kung saan kayo magre-register online. So yun nga, kailangan mo mag-register dito sa e-services ng Quezon City. So once na nakapag-register ka na, hahanapin mo lang dun sa menu yung occupational permit. Tapos mapupunta ka sa page yung may mga options na submit online application. So once na-click mo yung button na yon, may magpa-pop up na message na kung ano yung mga requirements, like health card, cedula, tapos kailangan din ng NBI clearance. So kailangan yon na ka-ready na. So sa case ko guys, ang meron lang ako is yung NBI. Meron naman akong health card, pero kailangan ko siyang i-renew. Pero wala akong cedula. Pero tinry ko pa rin kasi alam mo yung talagang gustong-gusto ko na talagang makakuha ng occupational permit kasi nire-require na talaga ako ng HR kung saan ako nag-work. So tinry ko pa rin, pinush ko pa rin, so nag-proceed ako. So once na nag-proceed ka, kailangan mong fill upan yung mga personal information mo. Hindi ko na madedemo sa inyo yung actual na application ko kasi nakapag-apply na ako. So hindi na ako inaalaw ng system. Pero once na nag-proceed ka, kailangan mong syempre fill upan yung mga personal information mo. And then yun, hanggang sa matapos mo siya. So may makikita ka bandang lower portion ng application form na i-indicate doon if kailangan mo ba ng health card or nire-require ka ba. Depende yan actually sa kung ano yung trabaho mo. Makikita naman doon guys. So andun lang naman siya lahat. And then sa bandang baba pa rin ang application is kailangan mong i-upload yung NBI clearance mo. And then yung health card din kailangan i-upload din siya. So yung sa akin kasi, yung habang nag-fill up ako, may naka-indicate doon whether kakailanganin ba yung health card or hindi. Though required naman talaga yung health card, pero may mag-i-indicate doon na kakailanganin mo yung health card kasi ang possibility is ma-reject siya kung wala ka nun. Pero sa case ko, kailangan ko lang siyang i-upload pero hindi naman talaga siya necessary na for rejection siya pag hindi ko siya in-upload. So ang ginawa ko is tuloy-tuloy lang ako sa application ko. Kumbaga parang kukontakin naman ako, diba, kung may problem or kung may mga missing requirements ako. So pinush ko lang siya. And then yung once na nakasubmit na ako ng application online successfully, nakakatanggap ako ng mga notifications sa email ko. Yung mga natatanggap kong email, mga computer generated yon. Pero ang maganda doon is talagang na-update talaga ako kung ano na yung status ng application ko. Bali nung nag-apply ako, Sunday yon. So kinabukasan Monday, nakatanggap ako ng email na okay yung application ko. So kailangan ko nang mag-proceed sa payment. Doon sa payment guys, may option doon na pwede magbayad online. So, ang ginawa ko is nag-online ulit ako doon sa e-services access ko. And then, clinic ko lang yung link doon for payment. Tapos, dinirect ako doon sa may QR code. So, yung clinic ko, yung QR code, dinirect niya ako doon sa page, sa mga payment method. So, may mga iba't ibang klaseng payment method doon. Pwedeng Paymaya, pwede ring credit card. So, yun sa akin, pinili ko yung GCash. Yung fee sa occupational permit is 20 pesos. Pero may additional charge na 20 pesos dun sa GCash. So, yung total na binayaran ko is 40 pesos. So, diba, hindi na masama. So, pagkatapos nun, yung status ko after ng payment is for payment validation siya na would take 2 to 3 days para ma-validate. Saktong 2 to 3 days siya, or business days to Kasi, Monday ako nagbayad, pero nagkaroon ako ng update nung Thursday na. So, Thursday morning, naka-receive ako ng email notification na approved na siya. Dalawang email actually yung natanggap ko eh. Yung unang email, for review siya. And then yung isang email, naka-indicate na approved na siya. Sa email na yun, naka-attach na dun yung occupational permit. And then may password siya. May instruction dun sa baba ng email kung paano or ano yung magiging password mo. So, ang standard is yung last name mo, tapos yung birth date mo. Tapos yun nakuha ko na siya. As in, ang saya lang kasi may occupational permit na ako. So, yun guys, ganun lang siya kadali. Kailangan mo lang maghintay, maging patient sa paghihintay until maka-receive ka ng update from Quezon City.
And ayun, nakakuha na ako. Iwas hassle, 'di ba? Hindi na ako pumunta sa munisipyo ng Quezon City. And nasa bahay lang ako, at least hindi na ako pumila ng mahaba. With regards naman doon sa requirements na hinihingi, like yung cedula, tsaka yung health card, kukuha pa rin ako noon, syempre, pag may time, or pag nakapunta ako sa Quezon City. Ipe-prepare ko pa rin yun, pati yung health card, i-renew ko, in case na balikan ako ng Quezon City, tas hingin ako ng ganun. Pero syempre, happy na ako, nakakuha na ako ng permit, and ayun, magiging okay na yung requirements ko sa HR namin. So, diba, ang dali-dali lang. So, kung may mga questions kayo, guys, comment lang kayo. Pero ayun, sana makatulong tong video na to. So, ayun lang. Thank you so much for watching this video and see you on my next video. Bye!